Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka magsalita, Jasmine. Pero huwag mo sanang kalimutan na kapatid ako ni Kuya Lance. Kaya ilagay mo sa lugar ang ugali mo. Alam mo dapat ang lugar mo. Bakit parang narinig na to noon ni Jasmine? Pinagtitigan niyang kapatid ni Lance. Kung umarte to ay parang inosente at hindi makabasag pinggan. Bakit ibang-ibang umarte to sa harapan ng lahat, lalo na kapag nariyan si Lance? Kung pakikinggan at titignan ay mukha siyang masama na inaapi ang kaharap dahil mamula-mula ng mga mata nito ngayon. Nakangiting nilapitan ni Jasmine ang babae, sa kanya ito binulungan sa tenga. Ang sagwa ng arte mo. Pakigalingan naman sa susunod ng pagpapaawa. Aniya bago na unang pumasok sa opisina ni Lance. Una pa lamang ay mabigat na talagang dugo niya kay Sarina. Sinabi nito sa kanya na hindi sila magkakasundo noon pa man at mukhang alam na niya ang dahilan. May ugali itong tinatago na marahil ay alam na niya noon pa man. Kahit nawalan siya ng alaala, hindi nawala ang pagkainis ni Jasmine sa babae. Parehong gumuhit sa labi nila ni Lance ang ngiti na magkasalubong ang kanilang tingin. Ipinakita ni Jasmine ang lunchbox na naglalaman ng pagkain na siya mismo ang naghanda at nagluto. Nagluto ako ng pagkain para sa ating dalawa. I'm sorry kung dinalhan kita ng walang pasabi. Marami to kaya pwede natin pagsaluhan. Pero kung ayaw mo, uuwi na lang ako. Nautal at kinakabahan si Jasmine. Daig pa niya isang teenager na nagtatapat sa harapan ng taong crush niya. My God, hindi naman siya kinakabahan ng ganito sa harapan ng kahit na sino. Kahit sa harapan ng kahit na anong hearings pa. Pero ngayon, nautal siya sa harapan isang lalaki. This is so embarrassing. Bago pa makasagot si Lance, may kumatok na sa pinto at batid ni Jasmine kung sino to. Pumasok si Sarina, todong ngiti pa na parang hindi sila nagkasagutan sa labas kanina. Hi Kuya Lance, dinalhan kita ng pagkain. Hindi mo naman siguro ako paalisin, katulad ni Jasmine, hindi ba? Ngumiti si Sarina. Para hindi magtaka si Jasmine, hindi ipapakita ng kanyang kapatid ang kalamigan sa kanya sa harapan nito. At hindi nga siya nagkamali, hindi ito sumagot. Nakangiting inilapag ni Sarina sa mesa na naroon ng mga pagkain na dala. Una niya itong inihain, kaya napuno ng pagkain ng kanyang dala ang mesa. Wala na mapaglalagyan si Jasmine sa pagkain na kanyang dala. Nilapitan ni Sarina ang kapatid at kumapit sa braso nito. Malambing pa nitong kinausap ang lalaki. Kuya Lance, tara na, kumain ka na. Alam mo ba, niluto kong lahat ng ito para sa'yo. Hindi ito binili sa labas, hindi katulad ng dala ni Jasmine na pagkain. Kailan pa nito nakita na binili niya sa labas ang dala niyang pagkain? Sinungaling talagang babaeng to. Pinigilan sa rin ang panlisikan ng mata si Jasmine nang kumapit to sa kabilang braso ni Lance. Ngumiti si Jasmine sa babae. Nagdulot ang ngiti nito na sobrang pagkainis kay Sarina. Wala namang masama kung sasabihin mo na binili mo ang pagkain dala mo sa isang restaurant, Sarina. Maintindihan ka naman ng kuya mo dahil hindi ka naman marunong magluto. Hindi mo dapat ikahiya na wala kang talent. Bukod sa pagmamodel mo, tinaas ni Jasmine ng isang kamay, tinapat niyang hintuturo sa tapat ng labi. Oops! Nakalimutan ko. Talent nga rin pala ang pagiging sinungaling. Namulang mukha ni Sarina sa galit. Hindi alam ni Jasmine kung saan siya kumuha ng lakas ng loob upang sabihin yun sa harapan ni Lance. Hindi lang talaga niya malunok ang kasinungalingan ng kapatid nito. Bago siya makarating sa ospital, nakita niya si Sarina na lumabas ng sasakyan sa tapat mismo ng restaurant. Kaya nagduda siya na binili talaga nito ang dala ng pagkain. Pati ba naman sa ganito kalit na bagay ay handa itong magsinungaling? Talagang kasok-kasok ang ugali ng babaeng to. Napalunok ng laway si Jasmine nang makita kung gaano kadilim ang mukha ni Lance. Napabitiw siya ng kapit, mukhang hindi nagustuhan ng lalaking sinabi niya sa kapatid nito kaya galit to ngayon. Ngumisi Sarina ng palihim kay Jasmine. Nagsimula itong umiyak at nagpaliwanag. Kuya Lance, sorry. Gusto ko lang naman nadalang ka ng pagkain bilang paglalambing sa'yo dahil ang tagal mo na ako hindi pinapansin at kinakausap. Maniwala ka, wala akong ibang intensyon. Hindi nagsalita si Lance, tumiimbagang lamang to. Nakadama ng hindi maipaliwanag na sakit si Jasmine. Bakit pakiramdam niya inangyari na to na hindi siya pinakinggan at binaliwala? Pero kailan? Kinuha ni Jasmine ang dalang lunchbox para kay Lance. Pinigilan niya sarili na huwag maiyak. Magiging kahiya-hiya lamang siya kapag umiyak siya. Magkapatid ang dalawa, bakit siya makakaramdam ng inis kapag nakikita na magkadikit ang dalawa? Ang tingin niya kay Sarina ay parang tinik sa lalamunan niya. Aalis na ako, Lance. May kailangan pa pala akong tapusin sa opisina. Sige, maiwan ko na kayo. Gustong palakpakan ni Jasmine ang sarili dahil hindi siya nautal. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Nang makalabas ay tila nahahapo na sumandal si Jasmine sa pader. Umiiyak na naman siya.
At hindi niya maintindihan kung bakit napaka-big deal sa kanya ng maliit na bagay na to. Bakit siya nasasaktan ng ganito? Tumingala si Jasmine, huminga ng malalim bago pumihit paalis. Does crying help you ease the pain you feel right now? Napahinto si Jasmine sa paghakbang. Pinahid niya ang luha at nakangiting lumingon. Hindi ako umiiyak no, napuwing lang ako. Sandali Lance, aniya nang hilahin siya nito sa kanyang kamay. Paano kapatid mo? Madilim ang mukhang nag-iwas to ng tingin. You're already upset, yet you still manage to ask. Let's eat, I'm already hungry. Pero kasi kapatid mo siya. I'm famished, Jasmine. When I'm hungry, I might eat anything. Do you want me to eat you? Pag-iwas nito ng sagot, natigilan si Jasmine. Tama bang pagkakarinig niya sa huling tanong ni Lance? Nang hindi makapagsalita si Jasmine ay nakangising kinuha ni Lance sa kabilang kamay nito ang lunchbox. Namumula naman ang pisngi na hinayaan to ni Jasmine. Habang hawak ni Lance ang kamay niya, sobrang saya niya. Ang sarap talaga sa pakiramdam na piliin ka ng taong gusto mo. Biglang natigilan si Jasmine nang maalalang sinabi ni Lance kanina. Eat me? Napatili siya sa naisip. Aba, loko to Kung ano-ano siguro iniisip itong kapilyuhan. Lumingon si Lance na makita nitong sobrang pulang sa pisngi si Jasmine ay lalo itong napangisi. Don't worry Jasmine, hindi naman kita kakainin kung kaya mo. Makapaghihintay naman ako. Sa sinasabi nito ay lalong namulang asawa, kaya naman napahalakak na si Lance sa pagkaaliw. Nang makita niya kanina ang luha ang mukha ni Jasmine kanina, parang piniga ang puso ni Lance. Naalala niyang pagtaboy niya palagi sa asawa sa tuwing dinadalan siya nito ng pagkain noon. Nasasaktan ito tumiiyak pero hindi ito sumuko, kaya ngayon hindi na niya hayaang umiyak si Jasmine nang dahil sa kanya. Hindi na ito magiging second choice sa lahat. Dahil simula nang matauhan siya, pinangako niya si Jasmine ang palaging pipiliin niya. Pinisil ni Lance ang kamay na asawa, nang lingunin niya ito ay nakatingin to sa kanya, kaya naman kinindatan niya ito. Napahalakak siya na lalo tong namula. Akala ni Jasmine ay dadalhin siya ni Lance sa isang restaurant pero sa isang playground siya nito dinala. Tanghali at mainit, kaya wala na masyadong batang naglalaro. Hindi na masama kung dito gustong kumain ni Lance. Sa maliit na mesa na gawa sa semento, inilapag nitong lunchbox at saka ito binuksan. Hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pagguhit ng ngiti sa labi ni Lance nang makita ang mga pagkain niluto niya. Lahat ng pagkain na gusto. Alam mo talagang lahat? Talaga? Noon ba talaga palagi kitang pinaglulutuan? Hindi na siya magtataka kung tumango si Lance. May palagay naman kasi siya na hindi na kailangang itanong dahil may hinala na siya kung ano ang sagot. Pero gusto niya pa rin na malaman at marinig mula sa labi ni Lance na tamang hinala niya. Yes, tumingin si Lance ng matagal sa pagkain na parang may inaalala. Hindi ka nagsasawa na lutuan ako, napangiwi si Jasmine bigla. Ibig sabihin ay kahit na nakag-asawan si Lance hindi siya huminto. Kung oo, nakakahiya naman kung ganon. Tahimik siyang napa-sign of the cross at tumingin ng pasensya sa asawa nito na nasa langit na ngayon. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Lance na titigan si Jasmine. Ganito kasaya noon si Jasmine kapag sabay silang kumakain. Yung sigurong dahilan, kaya hindi siya na makakain ng maayos kapag wala to sa hapag. Kaya palagi niya itong pinapatawag kay Manang noon. Kumuyom ang kamao ni Lance ng maalalang dahilan kaya hindi to bumaba noon. Kumunot ang noon ni Jasmine na mapansing hindi pa rin nagsisimulang kumain si Lance. Hindi ba nito nagustuhan ang luto niya? Isip-isip nito nang mapansin ni Lance ang pagdaan ng lungkot sa mukha ni Jasmine habang nakatingin. Sa niluto'y agad siyang sumubo. Napadami pang subo ni Lance dahil nabiluukan pa to. Tumatawang inabutan to ni Jasmine ng mineral water. Dahan-dahan lang kasi, hindi naman kita aagawan. Biro niya, nakangiting ibinaba ni Lance ang hawak na tubig at kumindat sa kanya. Ang sarap kasi ng luto mo, walang tatalo. Tinagilid ni Jasmine ang ulot saka kinagat ang labi para pigilan ang sarili na huwag tumili. Simpleng puri lang naman ni Lance yun, pero daig pa niya ang sinilihan sa buong katawan. My God, ganito pala ang totoong kilig, ang baduy pero ang saya sa feeling. Buong durasyon ng kanilang pagkain na hindi si Jasmine nakakain ng maayos dahil sa paninitig ni Lance. Naalala naman niya tuloy ang sinabi nito sa kanya kanina. Namumula na tumingin siya dito. Sakto naman na uminom na naman ito ng tubig. Bawat paglunok ni Lance at galaw ng Adam's apple nito ay napapalunok din siya. Hindi lang ito mahusay na doktor, pati sa panlabas na anyo ay panalo at perpekto to. Ang swerte na naging asawa nito. Minahal ni Lance at pinakasalan pa. Lance, dahil single ka naman at single ako, what if tayo na lang? Nasamid ito na marinig ang sinabi niya. Namumula man dahil nahihiya, nagawa ni Jasmine na magpatuloy sa pagsasalita. I'm an attorney, Doc Anderson. Wala sa bukabularyong paligoy-ligoy. I like you. I really do. At mukhang pareho naman tayo na may atraksyon sa isa't isa. Why don't we build a relationship? If we both like each other, right?
Bahala na, basta susundin niya ang sinisigaw ng puso niya. Mukhang masyado siyang mabilis kaya hindi nakapagsalita si Lance. Natitig lang ito sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Nawalan ka lang ng alaala pero hindi ka nagbago. Ikaw pa rin ang Jasmine na nakilala ko. Tumitig si Lance sa asawa. Hindi pa rin ito nagbabago. Sinasabi nitong nasa isip. Kahit ang nararamdaman nito, pero nagsimulang magbago si Jasmine nang ikinasal sila. Hindi na ito ngumingiti simula nang ikinasal sila. At alam niya na dahil yon sa pananakit niya. Naging matatag si Jasmine at hindi bumitaw. Pero naging kapalit noon ay nawalang kinang ng mata nito noon. Alam mo ba dito tayo unang nagkakilala? Umawang ang labi ni Jasmine sa sinabi niya. Inilibot ni Lance ang mata sa paligid. Gumit sa labi nitong ngiti nang maalalang una nilang pagkikita ng asawa. I remember that day. I was hungry, that's why I'm crying. Mabaho ako at madungis kaya walang batang may gustong lumapit sa akin. And there was you, offering your sandwich to me. And the day after that, dumating ka ulit at palagi mo akong binibigyan ng pagkain. May pasasalamat ng ngiti na tumingin si Lance kay Jasmine. You saved me from starvation, Jasmine. Dahil din sa'yo kaya tuluyan ako inampo ni mommy. Wala ka na raw kasing ginawa ko hindi ang kulitin sila ng mommy mo na puntahan ako. Tumingin si Jasmine sa malawak na playground. Wala naman siyang naalala sa sinasabi ni Lance. Pero bakit lumuluha siya? Tumabi si Lance sa kanya. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kamay niya. You're always there when I'm crying and feel lonely. Napasinghap si Jasmine nang bigla siyang yakapin ni Lance ng mahigpit. But I choose to hurt you in the end. Forgive me, Jasmine. Huli ko na napagtanto na mahal pala kita. Kaya pala gusto kong tuparin mong lahat ng pangarap mo. Hindi dapat niya sabihin kay Jasmine ang mga bagay na ito dahil wala itong naalala. Subalit, hindi na napigilan ni Lance ang sarili. He burst out and cried while embracing her wife. Totoo nga ang sinabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Kung may ibabalik lang niya ang oras, hindi niya sasaktan si Jasmine, magiging mabuting asawa at ama siya para sa kanilang anak. Kaya ngayon, babawi siya. Mamahalin niya si Jasmine habang nabubuhay siya. Hindi alam ni Jasmine kung gaano siya katagal na yakap ni Lance. Hindi siya nakadama ng ngalay. Ayaw niyang bumitaw. Maraming palaisipan na gumugulo sa isip niya, hindi lang ang sinabi ni Lance ngayon, kung hindi nung nakaraan pa. Ano bang connection nilang dalawa bukod sa magkababata sila at may nararamdaman siya nito? At bakit siya sinaktan ni Lance? Binasted ba siya nito? Mukhang kailangan niya tanungin si Fernan tungkol sa nalaman nito tungkol kay Lance. Sa ngayon gusto niya na munang namnamin ang mahigpit na yakap ni Lance. Pasimpleng sinubsob ni Jasmine ang mukha sa malapad at mabango nitong dibdib. Gusto niyang manatili na matagal habang yakap siya nito. Nang makauwi, agad na tinawagan ni Jasmine ang kapatid niyang sa Fernan upang tanungin kung ito ay may nalalaman ba tungkol sa kanilang dalawa ni Lance noon. Pero hindi niya ito makontak, napabuga siya ng malalim na buntong hininga. Kung kailan naman kailangan niya, saka naman to hindi makontak. Kung sa mami niya kaya, umiling si Jasmine, hindi magandang idea ang matanong dito. Sigurado kasi na magagalit ito dahil hindi siya sumunod sa bili nito na huwag makipaglapit sa mga taong hindi pa naman naaalala. Tinaas niyang kamay at tinaplos ang palasingsingan. Napansin niya na isa ito sa hobby niya na magising siya. Ang haplosin ng daliri niya na para bang may nakasuot na singsing dito. Ma'am Jasmine, may bisita ka? Imporma ni Manang. Kapansin-pansin ang hindi maipinta nitong mukha. Pagdating niya sa sala ay naabutan niya si Sarina. Prent itong nakaupo sa sofa. Ngumiti ito nang makita siya at tumayo. Jasmine, alam kong magaspang ang pinakita kong ugali sa'yo. Bumuntong hininga ito, nakabalatay sa mukha ang paghingi ng pasensya. I'm really sorry. Hindi ko naman intensyon na tatuhin ka ng ganoon. Ang totoo kasi niyan, gusto lang naman kitang ilayo sa Kuya Lance ko. Sige, aalis na ako. Nang makita ni Sarina ang pagtatanong sa mukha ni Jasmine, ay nagmamadali nitong nilapag ang dalang mga chocolates sa mesang naroon at saka nagmamadaling umalis. Naiwan si Jasmine na naguguluhan sa ikinikilos nito. Ilayo si Kuya Lance nito? Anong ibig sabihin nito? Nang makasakay si Sarina ng kotse niya, ay agad niya itong pinaalis sa lugar. Sa ngayon wala pa siyang magagawa para sirain si Jasmine sa kuya niya. Alam niyang mahal na ng Kuya Lance niya si Jasmine kaya nahihirapan na siya na mapaikot ito. Nakakabwisit talagang Jasmine na yon, sagabal sa lahat ng pangarap niya. Kapag napagawa na niya sa tiyuhin niya ang utos niya, wala rin kasiguraduhan na makukuha niya ng buo ang kuya niya. Paano kung umiral ang pagiging desperada ni Jasmine? Baka mabaliwal ang utos niya sa tiyuhin niya. Kaya naman ang gagawin niya ay gagawa siya ng paraan para si Jasmine na mismo magalit sa Kuya Lance niya para hindi na ito maghabol sa kuya niya. Para wala na siya magiging kaagaw dito. Tumatawa na parang baliw si Sarina habang nagmamaneho. Sa huli ay siya pa rin talaga ang mananalo at magiging kawawa at luhaan si Jasmine. Kawawa ka naman Jasmine. Dahil sa bandang huli, dadanasin mulit ang sakit na naranasan mo.
Ano kayang nakain ng babaeng yun? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mga chocolates na binigay ni Serena. Hindi kayo may balak ang babaeng yun na lasunin siya? Dinampot niya mga chocolates na binigay nito at siya mismo nagtapon nito sa basurahan. Hindi siya madadala sa suhol nito. Anong tingin nito sa kanya? Bata? Madadala sa mga chocolates? No way. Ma'am Jasmine, may dumating na mga bulaklak at chocolates galing daw po kay Sir Lance. Imporma ng kasambahay kay Jasmine. Nang marinig ni Jasmine ang sinabi nito ay mabilis pa sa 4:00 na pumunta siya sa sala para kunin ang mga bulaklak at mga chocolates na ipinadala ni Lance sa kanya. Napalabi siya nang maalalang sinabi niya sa isip kanina na hindi siya madadala ng chocolates. Pero heto na siya ngayon sa kwarto niya. Yakap-yakap ang mga bulaklak at chocolates na pinadala ni Lance sa kanya. Siyempre, iba kapag kay Lance galing. Special. Kilig na niyakap ni Jasmine ang mga ito habang impit na tumitili sa sobrang kilig. Magkasama lang sila kanina pero ngayon ay may pa-chocolate pa to. Hindi lang halata pero may kaswitan din pala na itinatago si Lance sa katawan. Hinanap niya ang cellphone niya at denial ang number ni Lance. Hello? Rinig niya sabi nito. Hindi niya namalaya na ibaba niyang hawak na cellphone. Awang kanyang labi nakatingin dito. Hindi niya matandaan na nakasave ang number ni Lance sa cellphone niya. Kaya bakit alam niya ang number nito na parang kabisadong-kabisado ng daliri niya kung sinong tatawagan? Dahil ba head over heels ako sa kanya noon? Napahawak siya sa ulo bigla ng may malabong alaala at imaheng lumitaw sa isip niya. Napakalabo, hindi niya makita pero bakit parang umiiyak siya habang may hawak na cellphone? Ma'am Jasmine, pukaw ni Mrs. Pilar kay Jasmine habang dalang mga papeles na kailangan nito. Yes, nilapag na matandang mga papeles sa mesa. Naritong mga case na galing kay Atty. Hilario. Wala pang hawak na malaking kasong firm ngayon dahil lahat ay tapos na. Kaya ito daw na munang maliliit na kasong kailangan nating gawin. Inayos na matanda ang suot na salamin, kunwari itong tumingin sa paligid at saka mahinang nagsalita. Tayo lang ang may maliit na kasong hawak ngayon. Ayaw lang nila tayong bigyan ng kaso, ma'am. Narinig ko kasi na hindi ka daw dapat napapagod dahil isa kang Crawford. Mahinang sabi nito na halos pabulong. Bumuntong hininga si Jasmine. Hindi na bago sa kanyang ganito simula na maging Crawford ang apelyido niya. At aaminin niya na talagang nakakaasar ang special treatment na natatanggap niya. Saan ka pupunta, ma'am? Kay Atty. Simpson. Tukoy ni Jasmine sa may-ari ng law firm na ito. Naku, Ma'am Crawford, baka naman lalo tayong hindi bigyan ng kaso niyan. Tarantang apila ng matanda. Pero hindi naman na pwedeng ganitong trato sa akin. Tinapos ko ng pagiging abogado dahil mahal kong trabahong to. At walang kinalaman doon ng pagiging Crawford ko. Masama ang loob na lumbas siya ng opisina. Pagdating sa tapat ng office ng senior nila ay bumuntong hininga na muna si Jasmine bago kumatok. Natigilan to nang makita siya. Sir Simpson, good morning. Yumuko siya bilang paggalang sa matandang lalaki. Sa pagkakatanda ko, wala akong pina-follow up sa'yo, Atty. Crawford. May problema ba sa malit na kasong pinahawak ko sa'yo? Nag-ipon na muna ng hangin sa dibdib si Jasmine bago nagsalita. Sir, totoo po ba na ako lang ang walang malaking kaso na hawak sa buong department? Sir naman, you know I can handle any case. Maliit man o malaki, it doesn't na hindi niya ako pinagkatiwalaan dahil hindi ko kaya. Kung hindi dahil sa apelidong dala ko. Bumuga ng hangin ang may edad na lalaki. Aminado sa pagkakamaling ginawa, nilapag nitong isang folder sa mesa. Nang buklatin to ni Jasmine ay nabigla siya. Naglalaman to ng record na tinamo niyang pinsala sa ulo 4 years ago. Nakalagay din dito na meron siya unstable mental state. Sino nagpadala nito sa firm nila gayong confidential ito at lihim ang kanilang pamilya? Kung tatanungin mo ko kung sino nagpadala ng mga records na ito, hindi ko rin alam, Miss Crawford, but I'm grateful to know this information. Dahil kung hindi ko ito nalaman, baka malagay sa alanganin ng law firm na ito. Paano kung may mangyari sa'yo while working with my company? I'm sure your father will crash my company, and I will not allow that. Ilang beses bumuntong hininga si Jasmine habang nakaupo sa loob ng opisina niya. Naintindihan niya si Atty. Simpson, at ang dahilan nito, she knew her father too. Pero ang tanong sino nagpadala nito? Anong motibo nito? Is it because the sender is worried about her condition? Or because it want to destroy her career? Sino nga kaya nagpadala sa firm ng mga confidential documents about sa kalagayan noon ni Jasmine? May kinalaman na kaya ulit dito si Sarina para ang pagbintangan ay si Lance. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.